Naranasan natin kung gaano kadakila at kalalim ng kanyang pag-ibig. Nakita natin kung gaano kasagana yung biyaya sa buhay po ng bawat isa sa atin. At marapat po siyang pasalamatan. Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon ay may pinamagatan ko pong be thankful. No? Tayo po ay laging magpasalamat sapagkat po ang Diyos po ay mabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Okay. Sabi po sa 1 Thessalonica 5:16 hanggang 17, sabi dito, Be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. No, po rin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos na tunay nga na ito po ang gusto ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi ito sa verse 24, He who calls you will do it because He is faithful. Maraming bagay ang katangian ng Diyos na dapat natin ipasalamatan at isa na po dito, ang Diyos po ay tapat. Hindi siya nagmamalyo ang kanyang katapatan, hindi nagbabago ang kanyang katapatan, laging nakalaan ito para sa bawat isa sa atin. Nakita po natin, year 2024 ay taon ng pagpapala. At naniniwala po natin, bawat taon ay may pagpapala ang Diyos. Pero sa loob po ng 2024, marami tayong pagpapala na naranasan, yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos ay binubuksan sa buhay po ng bawat isa sa atin, yung mensahe ng biyaya ng Diyos, yung mensahe ng krus ni Kristo, mensahe ng kanyang natapos na gawa ay inilahad sa atin. Because this is the year of fulfillment, ang fulfillment na nais natin mangyari sa bawat isa ay makuha, cut up, na makuha siya, mahuli siya, at madala siya ang bawat isa sa atin sa mensahe ng isang tunay na mensahe, ang mensahe ng biyaya. Wala pa mensahe, kundi ang mensahe ng natapos na gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At marami pong bagay ang nag-benefit po tayo sa mensaheng ito. Year of fulfillment. Inihayag din sa atin, ang taong ito ay year of fulfillment. Meron po bang na-fulfill na mga pangarap natin? Meron bang mga pinaplano tayo, may mga ninanais tayo, may mga pangarap tayo na naganap itong taon na ito? Marami po. Hindi mo alam bakit nangyari kagad. Hindi mo alam na naganap kagad yung mga plano at balakin mo o mga pangarap mo sa buhay ay nangyari sa iyo. Maraming mga panalangin na sinagot ng Diyos. Maraming mga pangarap na kamit mo, maraming pagpapala ang natanggap natin. Amen? At hindi ho natatapos doon ang Diyos. Sa 2025, meron pang mga bagay. Karugtong po yan. Marami pang bagay na maranasan po ng bawat isa atin. Bawat isa sa atin ay tumanggap ng pabor, tumanggap ng biyaya, naggaling sa Diyos. At dahil ito sa kasaganaan ng kanyang biyaya. Amen? Minsan nagugulat tayo, wow, nangyari na yon. Pangarap mo, nagugulat ka na lamang, nangyayari. Maaari po yung iba ay hindi pa nangyayari. Diba? Hindi naman po lahat ay nangyari, pero maaaring yung iba hindi pa nangyayari. Maaaring yung iba meron pang inaasahan na ay mangyari doon sa kanilang inaasahan. Maaaring yung iba naman ay dumating na. Pero wag tayong mawalan ng pag-asa, wag tayong magsawa. Sapagkat in His time, God makes all things beautiful. Sapagkat ang kailangan lang po natin, lagi nating ipahayag na sa ating buhay, mabuti ang Diyos. Lagi natin sabihin, speak life sa buhay po natin, sapagkat ang buhay at ang kamatayan ay nasa dila. Tingnan po natin, sabi po sa aklat po ng Philippians chapter 1 verse 6. And I am sure of this, that He who began a good works in you will bring it to completion and at the day of Jesus Christ. Tingnan po natin, yung tinitiyak ni Pablo. Bakit kaya sinabi ni Pablo, tinitiyak ko. Tinitiyak ko sa inyo ang mabubuting gawang pinasimulan ng Diyos. May pinasimulan po ba ang Diyos sa atin? Pagka sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Sabi niya,
ay lulubusin niya hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Maaring ang ating pong tinitingnan ay hindi pa nangyayari, hindi pa napupulfill, pero sabi ng Diyos, pangako niya ay kanyang itong lulubusin. Sabihin lang po natin lagi. Ano ang ating inaasahan o pinaniniwalaan sa darating na taon? Sa 2025 dapat meron na po tayong inaasahan. Kasi tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari. Kung ano ang sinasabi mo, yun ang gagawin ng Diyos. Kasi iyan ang nais ng Diyos na marinig sa atin. Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Ano ba sinasabi mo? Pananalig sa Diyos na tapat siya lagi at kailangan po natin siyang pasalamatan. Ano ang turo sa atin? Mamuhay tayo sa pananampalataya. Okay. Una ay, sabi sa ating binasa kanina, meron tayong pasasalamat, be thankful, pero sa ating pasasalamat, kailangan nating merong kagalakan. Be joyful always. Kasi kapag naniniwala tayo na ang biyaya ng Diyos ay sagana sa atin, anuman nangyayari sa atin, nagpapasalamat tayo. Kasi alam natin, merong grace ang God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tulad po ni Pablo. Kaya sigurado si Pablo, sabi niya, alam ko, naniniwala ako na ang pinasimulan ng Diyos sa inyo ay tatapusin niya. Kasi nga, alam niya kung sino siya at siya po ay laging masayang nagpapasalamat. Sabi nga doon sa ESV, rejoice always. No, rejoice always. And again, I say rejoice. Di ba, inulit po yun. Ang mga anak ng Diyos ay dapat maging masayahin. Tingnan mo yung katabi, masayahin po ba yan? Okay, masayahin. Di ba masarap po yung masaya? Kahit may problema at wala kang pera, di ba tayo masaya? Ganyan ang buhay. Kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Di ba ganun ang awit? Bakit natin sinasabi? Totoo naman yun eh. Hindi naman sa pera lang ang kaligayahan. Ang kaligayahan kay Jesucristo lamang matatagpuan. Makamit mo man ang kayamanan ng mundong ito kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak. Pero salamat sa Diyos, sa biyaya niya, hindi tayo napahamak. Tayo iniingatan, tayo pinapatnubayan ng Panginoon. Ang buhay kay Kristo ay masayang tunay. Kaya sabi na sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko. Bakit kaya sabi, inuulit ko, magalak kayong uli. Lagi sa Panginoon. Ibig sabihin, pag inuulit ang isang salita sa Bible, ito ay binibigyang diin na ito ay mahalaga sa buhay po ng isang nananalig at nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil po ang kalungkutan ay may masamang epekto. Pagka malungkot ka lagi, may masamang epekto sa buhay mo, no? O sa buhay ng isang tao. Kapag balisa ka, malungkot ka, meron po bang balisa na masaya? Yung alalang-alala ka tapos masaya ka, meron mga ganun, hindi mo ata pwedeng pagsamahin yun, no? Malungkot ka kasi may inaalala ka, meron kang kinakabalisahan, may kabiguan ka, nawawalan ka ng pag-asa. Kaya yun po ay nagkakaroon ng kalungkutan. Pero sabi ng Panginoon, huwag mawalan ng pag-asa. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Bakit? Kasi, sabi sa Psalms 30 verse 5, weeping may endure for the night, but the joy come into morning. Maaring sa gabing ito, sa araw na ito, pagtulog mo, malungkot ka, pero kinabukasan, merong kagalakan, merong katugunan ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit nito ay galak. Bakit? Kasi may laging araw-araw may pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mo nang alalahanin ang kabalisan mo sa araw ng bukas, ang problema mo sa araw ng bukas. Sapat na ang bawat problema sa bawat araw. Kung hindi man nagaganap ang nais mo sa taong ito, maging masaya tayo. Kasi
sa susunod na taon, mangyayari na. Naniniwala ba tayo doon? Sa susunod na taon, may kasagutan sa mga bagay na nais mo. Amen? Proverbs 17:22, a joyful heart is good medicine. Sino sa inyo umiinom ng medicine? Pero, ang good medicine ay ano? Joyful heart. Kaya magala kayong lagi. No? Dapat laging masaya. Kaya pagka nagkukwentuhan kayo, dapat laging masaya yung kwentuhan. No? Minsan, okay naman, paminsan-minsan may problemang kwentuhan, pero mas madalas, mas maganda ay masayang kwentuhan. Sabi doon, but a crushed spirit dries up the bones. No, tingnan po natin, malulungkuti, unti-unting namatay. Sabi sa Tagalog, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Good for the heart. Sabi nga, yung pong sabi nila, yung apple, good for the heart. Pero ang sabi ng Bible, joyful heart is good medicine. Kaya laging masaya. Sa taon lumipas, masaya po tayo dapat sa nakalipas na taon at sa darating na taon, meron tayong masayang puso. Piliin po nating maging masaya sapagkat ito ay nakakabuti. Iwaksin natin yung kalungkutan. Iwaksin natin yung inggit, yung galit, yung puot. Amen? Kasi nga, yun po ay nakakapagpatuyot ng mukha. Tingnan mo yung katabi, fresh na fresh. Nakakapangit yun eh. Bakit fresh na fresh? Kasi masayahin. No? Ang buhay sa biyaya ng Diyos, masayahin. Masayang tunay sa piling ng Panginoon. Mas piliin natin maging masaya. Iwaksin natin, alisin natin yun. Wag tayong mamalagi sa kalungkutan, doon sa mainggit, puot, maging masaya tayo. Ganyan ang buhay po na kay Kristo, laging may galak sa tuwina. No? Kung ang iba ay pinagpapala, maging masaya tayo doon. Tama? Kaya yung iba nalulungkot bakit na lang sila? Puro na lang sila. Ba't ako wala? Hindi nyo alam, pagtapos nila, ikaw pa ang susunod. Yung pagpapala na meron sila, magpasalamat ka kasi susunod ka na. Kasi tapos na sila eh. Susunod ka na, ubos na yung kanila, ikaw meron pa. Diba? Ayaw mo ba nun? Pagka kasi lagi ka nakatingin sa iba, hindi mo tinitingnan yung source ng lahat ng pagpapala ay malulungkot ka lang. Huh? Ang lahat po ng inaasahan natin ay sa Diyos nagmumula. Kung naniniwala po tayo na tayo pinagpala, mag-intay po tayo sapagkat sagana ang biyaya ng Diyos. Sabi ng Philippians 1:3, blessed be the God of the Father of Lord Jesus Christ who has blessed us. Pinagpala na po ba o hindi? Who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption through Jesus Christ. Anak ka ng Diyos eh. Mayaman ang tatay mo. May-ari ng langit at ang lupa. Bakit ka malulungkot? Dapat masaya tayo. Meron tayong tatay na inadopt tayo. Ibig sabihin kung ano ang meron ang Panginoong Hesukristo, ganun din po ang meron sa atin. Amen po ba? According to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the Beloved. Tayo po'y pinagpala. Tayo po'y pinaburan. 2024, naranasan po ba natin ang pabor ng Diyos? 2024, naranasan po ba natin ang pagpapala ng Diyos? Hindi ho natatapos ang pagpapala ng Diyos. Hindi mo kayang ubusin ang hindi nauubos. Ang biyaya po ng Diyos, hindi po siya nauubos. Kung tunay kang naniniwala na pinagpala at pinaburan, maging masaya tayo.
Sa lahat ng sitwasyon, maging masaya tayo. Amen po. Pangalawa, sabi doon, yung be thankful sa magitan po ng pananalangin. Pray at all times. Alam niyo po ba, ito po ay grace ni God. Yung pray at all times. Noong unang panahon, bago ka makalapit sa Diyos, kailangan mo na maglinis eh. Hindi ka makatawag sa Diyos. Hindi ka makapanalangin sa Diyos hanggat di ka nag-o-offer ng ng sacrifice, animal sacrifice para maging karapat-dapat ka sa pagharap sa Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon si Kristo sa krus ng Kalbaryo, binigyan na tayo ng espiritu ng pagiging anak at malaya na tayo makatatawag sa Ama na Ama nating nasa langit. Kaya sa Pablo sabi niya, pray at all times. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo. Kasi kung merong hadlang sa pagtawag sa Panginoon, hindi natin magagawa yung pray at all times. Kasi kailangan muna maglinis. Kailangan muna maging karapat-dapat para makapanalangin. Pero ginawa na po ng Panginoon, nilinis tayo ng kanyang dugo at malaya tayong makalalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Sabi niyo po na Pastor Pablo sa Colossians 4:2, be persistent in prayer. No? And keep alert as you pray, give thanks to God. Sa pananalangin, magpasalamat tayo sa Diyos. At the same time, pray also for us so that God will give us good opportunity to preach His message about the secret of Christ. Ano po yung message niya? Message of grace. Message of, His finished work. Yung natapos na gawa ng Panginoon, yun po ang mensahe na ipanalangin po nyo kami na may pahayag namin sa lahat ng pagkakataon ang mensahe ng Panginoon. For this is why I'm not in prison. Pray them then that I may speak as I should in such a way as to make it clear. Bakit kailangan? Kasi si Pablo, laging nananahan sa Panginoong Hesukristo. Alam niya na wala siyang magagawa sa kanyang sarili. At kailangan niya ng panalangin. Ibig sabihin ng panalangin, pagpapaubaya, pagkilala, pagtanggap doon sa kakayanan ng Diyos sa kanyang buhay. At alam niya, ang mensahe dala niya. Ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Gusto niya ipanalangin niyo siya, panalangin ng mga Kristiyano ang buhay ni Pastor Pablo may pahayag ng buong linaw gaya ng nararapat. Ganon din po tayo, di po ba? Kaya tayo nanalangin, hindi dahil magaling tayo manalangin. Tayo'y nananalangin dahil kailangan natin ang tulong ng Diyos. Naniniwala tayo na ang Diyos ay laging nandyan para tumulong sa bawat isa sa atin. Ephesians 6:18, do all this in prayer, asking for God's help. Pray on every occasion as the Spirit lead. For this reason, keep alert and never give up. Never give up. Sabi nga ganon. Pray always for all God's people and pray also for me, that God will give me a message when I am ready to speak, so that I may speak boldly and make known the gospel secret. Salamat po sa Diyos kasi yung nangyari kay Apostol Pablo, tayo ang nagbenepisyo. Tama po? Ipinahayag ng Diyos kay Apostol Pablo ang sekreto ng mensahe ng biyaya, mensahe ng mabuting balita. At tayo po ang beneficiary ng kapahayagan ng Diyos sa buhay niya. At salamat po sa Diyos. Kasi nga po ang Diyos po ay nagbigay ng kakayanan kay Apostol Pablo na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa verse 20, for the sake of this gospel, I am an ambassador. Though now I am in prison, kahit na siya po'y nakakulong, ay siya'y tagapagpahayag, siya'y ambassador of Christ. Pinapahayag niya ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng salita ng Panginoon. Pray that I may be bold in speaking about the gospel as I should. Tingnan po natin. Ang katapangan, kakayanan na may pangaral ng salita ng Diyos ay nagbubuhat sa Panginoon.
Sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay lumapit sa Panginoon Diyos. Manalangin tayo, tumawag tayo sa Kanya. Pangatlo, be thankful. Lagi tayo magpasalamat in all circumstance. Bakit? In all circumstances, magpasalamat tayo sa lahat ng nangyayari sa atin, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi nga, naniniwala tayo na kala natin, simula pa lang na nangyari sa atin, kala natin pangit. Pero dahil sa paniniwala natin na lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa atin para sa ating kabubuti. Sa umpisa lang yan. Kala natin pangit, pero naniniwala tayo sa dulo nito ay may magandang bagay na nakalaan ang Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kasi nga po, lahat ng bagay na ginagawa sa atin ng Diyos sa atin ay para sa ating kabubuti. Ito yung kagustuhan ng Diyos. Hindi ho kagustuhan ng Diyos na magkasakit ka. Ang gusto ng Panginoon, gumaling ka. Hindi ho kagustuhan ng Panginoon na maghirap ka. Kasi pinaghirapan na niya yon. Nagpakahirap siya, naging dukha siya upang tayo po yumaman. Ang ibig sabihin, kapag nandun ka sa sitwasyon ng pangit, ay siguro ito yung kalooban ng Diyos. Hindi po. Sa mga pangit na nangyayari sa buhay po natin, may magandang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Lagi mong isipin, ngayon lang to. Pero dilipas to. May magandang bagay na mangyayari sa buhay ko. Kasi ang gusto ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pinadadaan lang tayo sa mga pangit na sitwasyon para mahayag ang kanyang kadakilaan. Hindi kasalanan ng magulang no ang anak niya ay pinanganak na bulag o pinanganak na bingi. Hindi kasalanan ng anak na siya'y bulag. Nangyayari ang mga lahat ng bagay upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos. Amen. Naniwala tayo doon? Hindi sinadya ng Panginoon na hindi puntahan si Lazaro agad-agad. Hinayaan po na mangyari yon, nagpalipas siya ng ilang araw para mamatay si Lazaro. Upang si Lazaro ay muling buhayin at ang mga alagad noon ay maniwala na ang Panginoon walang bagay na mahirap para sa kanya. 4 na araw na patay, kaya niyang buhayin. Mga bagay na sa tingin ng walang pag-asa, binibigyan ng Diyos ng pag-asa. Naniwala tayo doon? Naalala natin ang kwento ni Jose? Si Jose, na anak nino? Anak ni Jacob. Binenta siya ng mga kapatid niya. Gusto pa siyang patayin. Binenta bilang alipin. Naging katiwala ni Potiphar. Naglingkod siya kay Potiphar ng maayos. Napagbintangan ng asawa. Kasi inakit siya ng kanyang asawa ni Potiphar. Subalit tinakbuhan niya ito. Iniwasan niya ito. Hanggang siya'y nakulong. Maganda po ba yun? Tapos naging katiwala siya sa kulungan. Meron siyang pinaliwanagan doon sa mga panaginip niya, alalahanin mo ko pag nandun ka na, 2 taon pa lumipas bago siya maalala. Pero lahat ng iyong pangit na nangyari sa kanya, pero ang tanaw ni Jose, may magandang bagay na nakalaan para sa kanya. Ano po nangyari? Siya ay naging gobernador ng Ehipto upang iligtas ang bayang Israel. Amen po. Ganon din po ang Panginoong Hesukristo. Hindi ho maganda yung kinalagyan ng Panginoong Hesukristo. Isa siyang Diyos na naog sa lupa, nagkatawang tao, pero sa isang payak na pamumuhay bilang isang anak ng karpintero. Sa loob ng 3 taon, nagpahayag siya, nagpagaling siya, pero lahat ng taong pinagaling niya, pinakain niya, sumigaw, ipako siya sa krus. Tiniis ni Jesucristo ang lahat ng yon kasi alam niya na may magandang bagay na nakalaan ang Diyos sa bawat isa sa atin kapag natapos niya ang kanyang gampanin sa mundong ito. Kaya nung sinabi niya, it is finished, masaya siya na sabihin tapos na, naganap na. Kasi masaya siya sa kalalagayan ng sino mang sasampalataya sa kanya. Nagkaroon ng pag-asa. Amen po ba? Kaya lahat ng pangit ng mga bagay nangyayari sa atin
ay pasalamatan natin. Kasi sa dulo noon, may magandang bagay na nakalaan para sa iyo. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Sa lahat ng ating panalangin, pasalamatan na natin to. Amen? Lord, salamat po dahil pinagaling mo na ako kahit may nararamdaman ka pa. Pasalamatan mo na yan. Lord, salamat po dahil sa karamdamang ito ay nakita ko ikaw ang Diyos na nagpapagaling at ako po'y magaling na. Kahit kumikirot pa. Kasi minsan, ang lumalaban sa spirito natin na binuhay ng Diyos ay ang ating kaluluwa. Kaya paghariin natin ang ating espiritu, paniwalaan natin ang natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi doon, by prayer and supplication with thanksgiving, ay ihayag natin, let your request be made known to God. Sabihin natin sa Diyos ang lahat ng ating request at magpasalamat po tayo. Kapag pinasalamatan na natin to, sabi ng verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind. Bakit guard your heart and your mind? Kasi ang kabalisahan, kalungkutan, kawalan ng pag-asa ay nagmumula sa puso at kaisipan. At ang Espiritu ng Diyos ang kailangan maghari sa atin. Yung kapayapaan ng Diyos ay maghari sa atin sa pamagitan ng kanyang pagkilos at paggalaw sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang mag-iingat sa ating puso't isipan ay ang Panginoong Hesukristo. Amen po? Sino sa inyo nababalisa? Sino sa inyo minsan nalulungkot siya? Totoo naman nalulungkot hindi naman. Kasi hindi naman sasabihin na huwag kang be joyful. No? Rejoice always. I'm gonna say rejoice. Ba't yung sinabi nyo? Kasi may nalulungkot. May nawawalan ng pag-asa. Totoo naman tao naman talaga, may nalulungkot. Kaya ang salita ng Diyos ay ibinigay para huwag tayong malungkot. Makita natin ang paraan. No? Naalala ko po sa Mark 6:35, ito po ay pangyayari kung paano nagpakain ng Diyos ng 5,000. Basahin po natin. Nandapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, ilang na pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa karating na nayon at bayan upang makabili sila ng pagkain. Yung mga alagad ay nagsabi sa Panginoon Jesus, paalisin nyo na yung mga tao. Payauin nyo na sila. Pumunta sila sa mga bayan kasi nga magdapit hapon na wala silang ipapakain doon sa mga taong ito. 5,000 katao. Ang sabi ng Panginoon, ngunit sinabi niya, kayo nga ang magbigay sa kanila ng pagkain. Yung problemado na yung alagad niya, malisa na sila na kung paano sila paalisin para makakain. Ngayon, sabi ng Panginoon, pakainin niyo sila. 5,000 katao na nakukuha ng pagkain nun. Di ba? Minsan ganun, balisa tayo Hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay. Pakainin niyo sila. Sabi niya, bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay? Yung 2 dinaryo ay malaking halaga yon. Upang makakain sila, tanong ng mga alagad. Ang tanong ng Panginoon, ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tinignan ay kanila sinabi, 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda kumpara sa 5,000 katao. Kayang pakainin? Hindi ka mababalisa. Balisa ka kasi alam mong kapos. Alam mong kulang. Pero ang kainaman nito, inutos ni Jesus ang lahat na paupuin ng pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng 100, 100 at 50. 100, 50 sila po ay naupo. Ano ginawa ng Panginoon? Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa tao at pinaghati-hati niya ang 2 isda at
pinamahagi rin. Ang lahat ay, nakakain at nabusog. Nantipunin ng mga alagad ang lumabis na pinapirasong tinapay at nakapuno sila ng 12 bakul. Ibig sabihin, basket. Yung bakul, malaki sa basket yun eh. Hindi po ba? Sa loob ng 5 tinapay, 2 isda. Napakain ng 5,000. Kaya kung minsan, meron kang maliit na blessing, huwag mong maliitin yung blessing sa'yo. Pasalamatan mo, Lord, salamat kasi ito yung pagkain ko. Salamat po sa tuyo, Panginoon. Salamat sa itlog, Panginoon. Kasi kumakain ako ng boneless chicken. Sabi dito mo, pinasalamatan, nakapag-sharon pa. Amen? Ibig sabihin po, sa Panginoon, walang bagay na mahirap. Walang bagay na imposible. Kala mo kukunti lang ang nasa iyo. Huwag mong tingnan yung nasa katabi mo. Huwag mong tingnan yung sa kapitbahay mo. Bakit sila meron two-door refrigerator? Ako, isa lang, sira pa. Darating ang panahon, meron ka na, sila wala. Sira na yung kanila, buo pa sa'yo. Ibig sabihin lang po, ano man ang meron tayo, huwag nating i-ignore na magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo, ano man ang meron tayo, sapagkat iyan ay biyaya at pagpapala. Maliit na bagay, blessing po yan galing sa Diyos. Biyaya po yan galing sa Diyos. Kasi lahat ng bagay na meron tayo, galing po yan sa Diyos. Ephesians 5:20, giving thanks always. Ano po sabi? Magpasalamat tayo lagi. And for everything to God, that Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Lahagi po tayo magpasalamat sa Diyos. Diyos at Ama at sa lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual song, with thankfulness in your heart. Umaawit tayo, sumasamba tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos ng merong pasasalamat. Lord, salamat, akin yun. Lord, salamat sa mensahe mo, akin yun. Salamat po, Panginoon. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang mensahe ng Panginoon ay buhay. Angkinin po natin. Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Give thanks to God the Father through Him. Bakit kailangan natin magpasalamat? Kasi lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Naniniwala tayo doon? Mabuti ang Diyos. Kaya nga sabi sa Romans 8:28, for we know that for those who love God, all things work together for good. Hindi all together for worse. Ang sabi ng Panginoon, all together for good. Lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa sa ating ikabubuti. 2024, lahat ng bagay yan, ikabubuti natin. Maaring sa tingin natin hindi maganda. Pero lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay pawang para sa ating ikabubuti. Ang layunin po ng Diyos sa atin ay para maranasan natin ang Kanyang kabutihan. Ano po ang dapat natin gawin? Be thankful because God is faithful. God faithfulness. Magpasalamat tayo sa katapatan ng Diyos. Sino sa ininiwalang tapat ang Diyos? Sabi niya, I am sure. Sabi ni Pablo, I am sure. Ikaw po ba, sure ka ba? Tingnan yung katabi, sure ba yan? That He who began a good works in you will bring into completion at the day of Jesus Christ. Hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon, maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Kasi ang kayamanan o pagpapala na ibibigay sa atin, ang pinakamagandang pagpapala, yung kaharap na natin ng Panginoong Hesukristo. Pero, hindi ho natatapos na hanggat hindi dumadating ang araw ng Panginoon na tayo kunin niya, may mga pagpapalang nakalaan para sa iyo. Tatapusin niya yun. Hustuin niya yun. Amen? Bakit niyan sabi ni Pablo yun? Kasi kilala ni Pablo kung sino yung Diyos niya.
Amen? Kilala mo ba yung Diyos mo? Ano ba yung pinasimulan ng Diyos sa buhay mo? Maaring may pinasimulan ng Diyos sa buhay mo at naniniwala tong meron nga, ito'y kanyang lulubusin. Oh? Maaring sa ating isipan na hindi ito nangyayari o maaring tayo ay nag-aalinlangan. Kung magaganap ito, huwag ka nang mag-aalinlangan. Ito po ay mangyayari. Ito po ay magaganap. Dahil may magandang kaganapan sa buhay mo na inilaan ang Diyos sa bawat araw, bawat pagkakataon ng buhay mo. Amen? Bakit? Kasi siya'y tapat. Pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi po sinungaling ang Diyos natin. Amen? Pag sinabi niya, gagawin niya. Sabi ng 2 Thessalonica 3:3, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Tapat ang Diyos, iniingatan niya tayo. Sabi doon, tapat ang Diyos, binibigyan niya tayo ng lakas. Binibigyan niya tayo ng kaligtasan sa anumang gawa ng dyablo. Kaya ang dyablo walang kayang gawin sa atin. Naniwala tayo doon? Huwag kang maniwala sa balis. Minsan ganun Kristiyano, naniwala pa sa balis. Nawayan mo nga ako. Alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, kapag ang Diyos ay nasa atin, walang sino man ang laban sa atin. Nasa atin po ba ang Panginoon? Mayroong mga bagay, may masamang espiritu na gumugulo sa atin. Pero kaya mo silang palayasin. Kaya mo silang paalisin sapagkat meron kang Jesus na nasa iyo. Kaya huwag kang matakot. Matakot ka sa buhay. Sabi mo, matakot ka sa buhay, huwag sa patay. No? Kasi nga, totoo po na minsan ganyan po talaga yung espiritu, masasamang espiritu, ginugulo niya tayo. Pero sabi ng Panginoon, ang Diyos ang mag-guard sa atin against the evil one. Ano mang gawa ng evil one, hindi tayo maano kasi may nagbabantay sa atin, may nag-iingat sa atin. Sino yun? Ang Diyos. Ang Diyos na hindi lang po basta Diyos. Lord is faithful. Ang Diyos na tapat. No? Ang Diyos na nasa atin na walang sino mang ang laban sa atin. Sabi po na Lamentation 3:22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to the end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sabi doon, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Araw-araw merong bagay, may bagong pagpapala, may bagong biyaya sa buhay mo. Kasi nga, sabi niya, dakila ang kanyang katapatan. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pag binigay niya, ibibigay niya sa buhay po natin. Amen po? Kasi dakila ang kanyang katapatan. Psalms 138 verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Hanggang wakas yun. Hindi natatapos. Yung pagpapala, yung pag-ibig, yung pagmamahal, biyaya ng Diyos ay sagana sa bawat isa sa atin. Kasi iyan po ang naisin niya sa bawat isa sa atin. Layunin niya sa buhay po natin, maranasan natin ang kanyang pag-ibig, maranasan natin ang kanyang katapatan sa buhay natin. Kaya tayo nagpapasalamat because God is faithful. Amen? Sino sa'yo nakaranas na tapat ang Diyos sa buhay niya? Dapat bang pasalamatan ng Diyos? Dapat pasalamatan ang Diyos. Sa bawat araw ng ating buhay, ang Diyos po'y gumagawa kahit kung minsan di po natin ito napapansin. Gumagawa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. 1 Peter 5:10, and after you have suffered a little while, the God, may suffer po ba? Pero a little while. Di ba? Good news? Yung suffer natin a little while lang. The God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Tingnan po natin ang Diyos na sagana sa kanyang biyaya ay siya ang nagpapatibay sa atin.
Nagbibigay sa atin ng katatagan. Ang kaganapan sa buhay po natin. At hindi tayo matitinag. Bakit? Kasi meron pong Diyos na siyang gumagawa sa atin. Diyos na sagana sa kanyang biyaya. Amen? Kung na-broken kami, nagre-restore. Ano? Kaya yung mga broken-hearted, huwag kayong malungkot. No? Nandiyan ang Diyos. Kung nanghihina ka, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kung nawawalan ka ng pag-asa, kung sa tingin mo ikay tutumba, hindi ka tutumba. Kasi merong pundasyon sa buhay mo, ito ay ang Panginoong Hesukristo. Be thankful because God is faithful. Be thankful on God's goodness. Mabuti ang Diyos. Amen? Kaya lagi niya sinasabi sa Psalms 34 verse 8, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him." Kaya nga tayo laging nandoon sa Kanya. Lagi tayong nagtitiwala. Lagi tayong umaasa. Lagi tayong naniniwala at nananalig sa Kanyang ginawa sa buhay po natin. Because God is good all the time, and all the time, God is good. No? God is great among the nation. At tayo po ay naranasan po ng bawat isa sa atin yan. Psalms 86 verse 5, "For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you." Sino po ba ay tumatawag sa Panginoon? Bawat isa sa atin. Tayo po'y malayang tumatawag sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang gumawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tayo nagpapasalamat. Be thankful because God is faithful. God is good sa buhay po ng bawat isa. Yung goodness ni God, naranasan natin. Ang panghuli, be thankful of God's grace. Bakit natin pasasalamatan ng biyaya ng Diyos? Pero bakit nga ba lagi nating pasasalamatan? Kasi nga, kung walang biyaya ng Diyos, wala tayo. Biyaya lang Diyos ang meron tayo. Tayong mga hentil, wala tayong kautusan. Hindi tayo bayan ng Diyos, wala tayong pag-asa. Pero dahil kay Kristo, binigyan niya tayo ng pag-asa. At yan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Sabi po ng 1 Thessalonica 5:16, "Be joyful always, pray at all time, be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life, in union with Christ Jesus." In union. Kaya lang po tayo nagkaroon ng in union with Christ because of the grace of God. Tama po ba yon? Kaya tayo nagkaroon ng pagkakaisa sa Panginoong Hesukristo ay hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa pagsunod sa buong kautusan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng, "Be joyful, pray at all times, be thankful." It's all about the grace of God. Kaya lang tayo nagiging masaya kasi natanggap na natin ang biyaya ng Diyos. Kaya tayo nakakapanalangin palagi, nakakatawag sa Diyos dahil din sa grace ni God. Kaya tayo nagpapasalamat because of the grace of God. No? Maging masaya tayo sa lahat ng ating tinatanggap dahil lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ano ang papasalamatan mo sa Diyos at ano ang ikakagalak mo kung wala ka? Pero alam mo, dahil sa biyaya ng Diyos, anong meron ka, galing yan sa Diyos. Na tayo nakakalapit sa trono ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, na anumang katatayuan natin, alam natin na malaya tayo makalapit sa Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi na natin tinitingnan yung ating sarili, karapat-dapat ba ako? Kundi ang tingin natin sa ating sarili, karapat-dapat ako dahil sa natapos na gawa ng Panginoon. Kaya ka tumatawag sa Diyos. Kaya ka nakalalapit sa Diyos. No? Alam mo na lahat ng bagay na nagaganap sa iyo ay may nakalaang biyaya sa buhay mo upang maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Ano ang grace ni God? Ano ang tinanggap natin na biyaya? Romans 5:17, "It is true that through the sin of one man, death began to rule because of the one man. But how much more? Is the result of what was done by the one man, Jesus Christ.
All who receive God's abundance of grace and are freely put right with Him will rule in life through Jesus Christ. Tayo'y naghahari sa buhay. Hindi tayo nagmamakaawa, hindi tayo alipin kasi naghahari tayo sa buhay dahil kay Kristo. Kaya tagumpay. Walang anak ng Diyos na bigo. Lahat ng anak ng Diyos ay tagumpay. Maghahari tayo sa buhay. Sabi mo sa katabi, maghahari ka sa buhay. Ibig sabihin, maghahari sa buhay. Ano man yung buhay mo ngayon, maghahari ka, ulad ka, giginhawa ka, magtatagumpay ka sa lahat ng mga plano mo. Bakit? Dahil kay Kristo. Sabi doon, dahil sa kasaganaan ng kanyang biyaya, tayo maghahari sa buhay. Amen? Naniniwala ba tayo doon? No, parang ayaw nyo maghahari sa buhay. Pangalawa, victory over the worldly passion. Titus 2:11, for God has revealed His grace for the salvation of all people, that grace instruct us to give up ungodly living and worldly passion, and to live self-control, upright, and godly lives in this world. Di ba? Tagumpay po tayo. Hindi tayo alipin ng kasalanan. Tayo po ay tagumpay laban sa kasalanan. Dahil saan? Sa biyaya ng Diyos. Kaya pasalamatan po natin ng Diyos sa biyaya niya. Sabi sa 13, we are belong to God. Naniwala tayo doon? Tayo galing sa Diyos. As we wait for the blessed day we hope for, when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will appear, He gave Himself for us to rescue us from all wickedness and to make us a pure people who belong to Him alone. Kanino tayo galing? Para kanino tayo? Kay Kristo lamang. Amen? And eager to do good. Yan, tayo po ay eager to do good, kaya tayo nakakaroon ng eagerness na gumawa ng mabuti because tayo po'y pag-aari ng Diyos. Tayo po'y belong to God. Dahil niligtas tayo ng Diyos to all wickedness. Naniniwala tayo doon? Yan po ay biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa atin, dahil sa pagpapala ng Diyos. Ephesians 2:4, but God being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we are dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Bakit nga maghahari sa buhay? Kasi binuhay ka ni Kristo. Dati tayong patay sa ating espiritu, binuhay tayo ni Kristo together with Christ. Kasama tayo ni Kristo. Si Kristo hindi umaalis sa iyo. Si Kristo ay nasa iyo. Si Kristo ay nasa atin. Hindi niya tayo iniiwanan. By grace you have been saved and raised up with Him, seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Meron kang upuan sa langit. Ayaw ba natin nun? May upuan tayo sa langit? Ngayon pa lang, buhay ka, may upuan ka na sa langit. Kaya pag tinanong ka saan ka pupunta, pag namatay ka, sa langit. Sino mauupo doon sa upuan kung hindi ako pupunta doon? Ang sabi ng Panginoon, may upuan ako doon sa langit. Pinaupo na akong kasama ni Kristo doon sa kalangitan. Hindi ba tayo nagpapasalamat doon? Yun yung pinasasalamatan natin. Okay? Ang huling-huli, by grace, we have been saved. Napakaraming paraan ang ginagawa ng tao para maligtas. No? Yung iba, pagod na pagod na. Yung iba, masakit na yung likod, kapapalo sa likod nila. Maligtas lang. Maraming iba namatay na natetano. Kapapako sa krus. Pero ang kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos through faith. At ang faith na yan, hindi din dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoong Jesucristo. Ang pananampalataya na meron tayo ay regalo ng Diyos sa atin. Amen po? Sabi doon, so that in the coming age, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith.
And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ito po yung plano ng Diyos sa atin. Kaya tayo iniligtas ng Diyos sa biyaya dahil kailangan natin ng biyaya. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili sa pamagitan ng mabubuting gawa sapagkat walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. Walang humanap sa Diyos, wala ni isa. Kapag sumunod naman tayo sa kautusan, kapag nagkasala ka sa isang kautusan, nagkasala ka sa buong kautusan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag walang biyaya, lahat tayo mamamatay. Kaya ang binigay ng Diyos ay biyaya niya. Regalo. Kailangan mo lang itong tanggapin sa buhay mo. At yan po yung dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Be thankful. Sa loob ng isang taon, be thankful. Kasi marami tayong natutunan. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi binubuksan tayo sa isang mensahe na walang ibang ikukumpara. Ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Ang mensahe ng natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Ang mensahe ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi wala tayong magagawa kundi pasalamatan ang lahat ng bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Life application, unang-una, be joyful always, rejoice always, and again I say, rejoice. Masaya tayo, amen? Masaya po ba tayo? Pray at all times. Huwag kayong mahiya kahit nasaan ka, nasa jeep ka, hindi pahabaan ha. Ang prayer ay communication sa Diyos. Hindi nobela. Hindi po yan pahabaan. Kailangan maging totoo lang tayo sa harapan niya. Ibig sabihin ng panalangin ay naniniwala tayo na tinatanggap ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin kasi anak ka ng Diyos. Be thankful in any situation. Joyful ka, prayerful ka, ikaw ay lagi nagpapasalamat sa anumang sitwasyon. Anumang sitwasyon ng buhay natin, huwag natin tingnan pangit. Pasalamatan natin kasi may magandang nakalaan para sa atin. Amen? Pasalamatan natin yung faithfulness ni God. Hindi siya nagbabago, hindi nagmamaliw ang kanyang katapatan, yung goodness niya, laging nakalaan para sa iyo. At higit sa lahat, yung kanyang grace ay laging sariwa sa bawat umaga, laging nakalaan para sa atin. Para gawin natin ang kalooban niya, magawa natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa ating. Ano po ang big idea? The big idea in Christ, always be thankful. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Sige tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa salamat. Wala po kaming masasabi sa iyo kundi salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa buhay po namin. Dahil tunay nga na ang kagalakan na nasa amin ay galing sa iyo. Anumang sitwasyon ng aming buhay, salamat sapagkat binibigyan mo kami ng kagalakan. Kagalakan na hindi kayang bigay ng sanlibutan ito. Salamat po, Panginoon, at malaya kaming makatawag sa inyo at matawag po namin kayong Ama naming nasa langit. Dahil sa iyong anak na si Jesucristo, dahil sa Espiritu ng pagiging anak na binigay mo po sa amin. Salamat po sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay po namin. Maaring sa tingin po namin ay sitwasyon na hindi maganda, pero lahat ang dulo po nito ay para sa aming kabubuti. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon na hindi kami nag-iisa. Lagi mo kami sinasamahan, lagi mo kami pinapatnubayan. Salamat po sapagkat ikaw nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Salamat po sa iyong katapatan, O Diyos. Sa katapatan na hindi nagmamali sa bawat umaga ay laging sariwa ang iyong katapatan. Great is your faithfulness, Lord God. Salamat po sa iyong goodness na laging nariyan, na tunay nga na ikaw'y mabuting Diyos sa bawat isa sa amin. At salamat sapagkat ang kasaganaan ng iyong biyaya ay laging umaapaw, dumadaloy sa buhay po ng iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito
tunay nga na sa iyo po ang aming pinakamataas na papuri, ang aming pinakamataas na pagdakila at paglulati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Tatawagan ko na po si Tito Penny para sa ating breaking of bread. Oras po ng pagpuputol-putol ng tinapay. Bago po tayo magpatuloy ay pakinggan muna natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Bakit po binibigay sa atin ang buhay na walang hanggan bilang regalo? Dahil po wala tayong kakayahang magbayad. Sobrang taas ng halaga. Ano po? Hindi natin na maaabot yung halaga na yon. Kaya maging yung ating gawa, kahit na anumang halaga na ibigay natin, hindi sasapat. Ano po? Dahil ang halaga ng buhay na walang hanggan ay ang buhay ng anak ng Diyos. Kaya po ang hinihingi lang kapalit sa atin ay tanggapin natin si Kristo at sampalatayanan natin ang kanyang natapos na gawa. Ano po yung kanyang natapos na gawa? Yung po yung tinatawag ding Gospel of Grace or Gospel of Christ. Matapos po natin tanggapin si Kristo, kakamtin natin ang buhay na walang hanggan. At doon po, makagagawa na tayo ng magaganda, ng mabubuting gawa na katanggap-tanggap sa Diyos. Mga mabubuting gawa na makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, sapagkat ang mga gawa pong ito ay gawa ni Kristo habang siya ay tumatahan sa atin. Ito po ay hindi bayad sa ating kaligtasan. Ito po ay bunga ng ating kaligtasan. At ang paggawa po ng mabuti ng mga nasa kay Kristo na, iyon na po ang lifestyle natin. Iyon na po yung ating paraan ng ating pamumuhay. Katulad ng sinasabi dun sa Titus 2:14 na tayo'y tinubos ni Kristo sa lahat ng ating kasamaan at nilinis niya para sa kanyang sarili ang isang bayang masikap sa paggawa ng mabuti para maging kanyang sariling pag-aari. Kaya nga po ang palatandaan o isa sa mga katangian ng mga na kay Kristo ay masikap sa paggawa ng mabuti. Hawakan po natin ang tinapay. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kain na tinapay. Gayun din naman, nilawakan niya ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin ang laman ng sarong. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo.
Nilinis niya kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Binigyan niya kami ng buhay na walang hanggan. Ginawa niya kami mga banal at walang dungis at tinanggap mo kaming iyong mga anak at kasamang tagapagmana ng aming Panginoong Jesucristo. Ginawa mong available sa amin ang lahat ng mga spiritual blessings na inihanda mo para sa iyong mga anak. Salamat po sa banal na Espiritu siyang patuloy na bumabago sa amin mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian patungo sa pagiging kalarawan ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, sa iyo po ang aming pagpupuri, pagdakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Glory to God. Praise God. Okay? Tayo po mga kapatid ay darako sa oras ng pagkakaloob o pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At alam po natin na hindi po ito bahagi ng pagsamba. Ito po ay isang pagsamba sa ating Panginoon. Sa ating pagbibigay o pagkakaloob, ito ay nagbibigay ng karangalan sa ating Diyos kasi siya ang Jehovah Jireh. Sabi nga, honor the Lord with your wealth. Proverbs 3:9. Tayo po ay sisidla na o instrumento ng pagpapala ng Diyos. Kaya nga, nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon ng may pusong, nalulumbay ba? Masaya. Okay? Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay, taos sa puso, hindi napipilitan, nagbibigay ng mayroong kagalakan. Okay, speaking of joy, dahil din po sa pagbibigay natin, marami yung nagagalak. Di po ba? Kagaya nito. Tingnan niyo po. Di ba? Dami pong nagalak. Dahil sa gawain ng Panginoon, isa pa po, ito po ay kahapon lang naganap. Yan. Naganap ang GBM Assembly, Kids Assembly. At salamat sa Panginoon, marami din ang nagpasalamat dahil sa mga kaloob na ating ibinibigay sa gawain ng Panginoon. At lahat ng ministries, lahat naman po tulad lang yan, halimbawa lang yung mga iyan. Pero sa lahat ng ministry ng GBM, dahil po sa ating pagbibigay, nasusuportahan ang lahat ng bagay. At mahigit 50 na mga bata po kahapon ang nabiyayaan sa naganap na GBM Kids Assembly. At salamat po sa suporta, sa pinansyal, hindi lang sa pinansyal, sa effort, sa moral support, sa presensya po ninyo na dumalo para kahapon. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga na ang membro ng GBM ay generous po talaga. Talagang kusang nagbibigay. Marami pong salamat. Nagagamit ang GBM sa lahat ng area sa ministeryo ng pagbibigay. At nagagamit ng Diyos ang lahat ng ating kaloob sa ikaluluwalhati ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you, Panginoon, at patuloy na tinutustusan mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw na unang umibig sa amin, ikaw na unang nagbigay sa amin ang iyong bugtong na anak. Ang gayon na lamang na ang iyong pag-ibig, binigay mo all out, Panginoon.
ang iyong pag-ibig sa amin. At kaya nga po, Panginoon, we give you this offering today, kalakip ng aming pagsamba, dahil ikaw ay karapat-dapat na purihin at pasalamatan. Narito po ang aming kaloob upang magamit sa iyong iglesia para maipalaganap ang Gospel of Christ, ang natapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bago tayo magtapos, announcement po, no? Next